Hanggang po niyo si Attorney Lorna Kapunan. Isa ho sa mga talagang trial lawyer at magaling na abogada. Lalo na ngayong sa impeachment trial. Abay, marami pa pala silang ilalabas. Nakaduda-duda na mga pangalan ng mga nasa acknowledgement receipt. Okay? Ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaya daw hindi ka panipaniwala, kasi naman pakinggan po ninyo ito. Ito, maluwang, di ba? Ang daming mga nagvo-volunteer. What does it mean? That means that they're listening. That means that naiintindihan nila na lokohan ito. Na one day, meron pa kaming bukas, sasabihin ko sa'yo, meron pa kaming listahan, parang fruit salad. Kasi ang mga pangalan, may keso, may mangga, may ganyan. Parang yung nag-isip ng pangalan, nakaupo sa table niya ng lunchtime, ang pagkain niya ay fruit salad. So, nung sinabi siya, nako, may 15-day deadline kami para mag-submit ng mga, kasi 15-day deadline ang binigay ng COA. Meron kaming 15-day deadline na mag-submit ng mga dokumento, acknowledgement receipts. Teka nga, okay. Aba, masarap itong mangga, o masarap itong keso. Aba, so may pangalang keso ang apelido. Meron ding mangga, kanya, pag nakita nyo isang set ng parang pang fruit salad. Yung piatos naman, siguro dumaan ng mall, siningit niya. Siningit niya yung, imbis na nasa opisina, nanood ng sine, bumili ng Mary Grace Piatos para ibaon sa sinehan. Hinahanap siya ngayon ng opisina niya, mag-produce siya ng listahan. Anong ginawa niya? Mary Grace Piatos. Ay, kulang pa. Mary Grace Piatos. Tapos, 3 piatos ata yun eh. Di ba? Yun. No, I'm just dramatizing that this is the way the public, ganito ang iniisip ng publiko. And that's why it means na effective ang message ng prosecution. Kung ganyan, kalokohan ng mga pangalan, wag na natin sabihin alias, kasi sasabihin nila, mga mayayabang ang mga lawyers, sasabihin nila, it can be argued that aliases are allowed under the guidelines. Oy, teka, hindi naman alias ito. Ito ay pwedeng alias, no? But these really are fictional names. Magugulat lang ang mga senador pag nakita nila yung mga pangalan nila dyan. Kanya excited ako mag-present. Merong nga isang Joel Chua doon, hindi lang niya alam. Papakita rin namin yon. Wow! May pangalan ng congressman at senador pala dyan sa mga kaduda-dudang pangalan na nasa acknowledgement receipt. Pero alam po ninyo, para ho kayo huwag magulat, mahigit hong 4,000 na pangalan ang isinumite ng Office of the Vice President at DepEd Secretary sa Commission on Audit noong mga panahong yon. At lahat ng iyon ay na-turn over, nakarating sa Committee on Justice at ngayon ay nasa prosecutors. At yung mga record na yan ay nandun na ho ngayon sa impeachment court. Dahil nga bago nagkaroon ng actual trial na magsimula ng July 6, nagkaroon ng 4 days, 4 na araw na pre-trial conference. Isinumite ang lahat ng yan. Minarkahan nila, ni-receive nila, nakapirma ang prosecutors at defense counsel. Kaya yan ngayon nakapagtataka. Bakit nung ilalabas na ng prosecution ang mga pangalan nitong mga acknowledgement receipt na ito na nakapaloob sa 15 box or kahon, hinaharang ng defense counsel, wala daw silang ganong kopya. Hindi sila interesado doon sa mga dokumentong yan para pag-usapan. Kaya sabi ni Atty. Kapunan, bakit hindi ka interesado rito? Hindi naman nyo pwedeng hindi nyo ito alam kasi ito ay aming nailatag na ipareceive na sa clear of court doon sa pre-trial conference. Meron kayo. At kung kayo may duda sa aming dokumento at ebidensya, ilabas nyo yung kopya nyo.
At yan ang ating pag-usapan. Yan ang hamon ni Atty. Kapunan. O, di ba? So, siguro nararamdaman at yan ang strategy ng Defense Council na harangan itong pag-identify isa-isa dito sa 15 box na ito na naglalaman ng mga pangalan sa acknowledgement receipt. Na sabi nga ni Atty. Piatos, prutas, mangga, at kung ano pa na parang salad. Yun na nga yung kanyang pagpapaliwanag na minadali dahil meron sila palang isusumiting acknowledgement receipt. Kaya kung ano yung pati kinakain, kung ano yung iniisip, yun na, doon na lang ipinangalan. Kaya pala sinabi ni Atty. Kapunan na scam itong CIF na ito. Although binura sa record ng impeachment court, pero nadinig ng mamamayang Pilipino sa buong mundo na ang kanyang conclusion dyan kahit na dinilit ay scam dahil pala ganun. Ang ating nadinig at pangkaraniwang pangalan lang noon ay Piatos, Kokoy Villamin, Pampano, at kung ano pa. Ngayon lang natin narinig yung Ang Dilim, Pikit, Bisaya, Patiting, at kung ano pa. Yung pala mas marami pang lalabas. Na nauna nang sinabi ng Philippine Statistics Authority, walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So, multo talaga. Ayan po yung mangyayari. Kaya hindi ko alam kung paano haharangin ito ng defense team. At kanilang ginawa yung pagharang sa hindi nila pagkilala dun sa dokumento, yung itinatakda, yung ipinipresenta ng prosecution. Kaya nga nag-ruling ang impeachment court, presiding officer Escudero, na kung pwede 1 hour, 1 day before ang trial, ay ayusin na yung mga dokumentong yan para hindi ma-delay. Kasi nga hinaharang ng defense counsel ang presentation ng ebidensyang yan, na hindi naman pwedeng ito ay hindi pag-usapan dahil yan ay ebidensya, dokumento ng prosecution, public and private prosecutors doon ho sa issue ng confidential fund, intelligence fund, at Article 1, graft and corruption against Vice President. Ayun. So, ano ang iyong masasabi yan? Issue lang, walang personalan. Paghahatid lang ng impormasyon para maging gabay ang aking channel at ang ating mga topic dito sa issue ito. Huwag nating kalimutang mahalaga ito sa atin. Responsibility and accountability. Pero before yan, dapat transparency. Yung tatlong yan. Transparency, responsibility, accountability. Lagi kong pinapaalala yan. Diba? Ayan. No one is above the law. Yan po ang malinaw. Please like and share, subscribe and follow.